Pagka dito kasi sir, sinabi mong Bocho Cafe, luto ng ano to talaga sir, luto ng pamilya. Pag kumain ka dito, lutong bahay siya talaga. Yung laing namin sir, niluluto yan mga nasa 3 hours. Ganun siya katagal lutuin. Oo, yung pagluluto hindi mo pwedeng mabilisan eh. Kailangan yung dahan-dahan para makuha mo yung tamang sarap. Ganun yun. Huwag mong bibiglain. Opo, lahat po kaming magkakapatid, nagtutulong-tulong po rito kasama po ang mga magulang namin. Ang bestseller po namin dito ay laing, kare-kare, tapang kabayo, adobong kabayo, at siyempre, walang kaumpay-humpay na lechong kawali. Open po namin is 12 noon hanggang 1 a.m. po ng madaling araw. Monday to Sunday. Ako po yung panganay na anak ni Mama Soymel. Isa rin po ako sa nagluluto ng mga pagkain dito. Panoorin niyo po ang kwento ng aming kainan dito sa Tikim TV YouTube. Matatagpuan po kami dito sa 544 Herbosa Street, Tondo, Manila. Yung mga sinaunang recipe ng mga lolo at lolo ko, ina-adapt na namin sa panahon ngayon. Tapos meron lang kaming nidagdag na aroma, siyempre para mas pinasarap palalo. Ang mga dati naman namin ditong recipe talaga, yung mga lechon, tumbong, kamto soup, yan yung mga sinalumang tinda talaga namin. Kasi yung Tondo, kilala lagi sa mga ganung pagkain, sa mga lechon, tumbong, kamto, yan yung mga sikat talaga. Pag dumayo ka ng Tondo, na agad ang iisipin mo, kumain ng lechon. Mula 10 p.m. po hanggang 1 a.m., mas mura po ang presyo ng aming mga pagkain. Opo, talagang kahit maliit lang kitain, ang mahalaga kasi rito, sir, yung Yung mga customer ko, tinuturing kong mga anak. Kasi karamihan sa customer ko, tawag ko anak. Mas mahalaga po ito sa aking mga magulang. ang presyo namin, sir, nag-i-start lang po sa 130 pesos to 180 pesos. Depende po kung ano ang in-order nyo. Ang aming chicken alamax po is naghahalagang 130 pesos at ang aming special Bicol laing ay 140 pesos and ang aming kare-kare ay 150 pesos po. Siyempre po, lagi po kami rito merong free soup. Pagka kumain kayo, kahit isa ka lang, may free soup at pwede ka laging manghingi ng buto-buto. Yung sabaw po namin dito, hindi malansa, hindi ganong mamantika. Halos lahat, sir, masarap eh. Pero ang binabalikan po talaga sa amin is ang cereal prawn at chicken alamax. Yung chicken alamax po namin is talagang alamax po. May mga nagsasabi po kay mama na mas masarap pa yung alamax namin kaysa sa max. Pagka meron kang nalasahan sa kinakainan mo na malapit doon sa luto ng nanay mo, babalik at babalikan mo. Isa po sa mga makabago naming recipe, katulad po ng cereal prawn. Yun naman po ay wala pa naman nagtitinda rito. Talagang kami lang po ang nakapag-produce ng ganung pagkain. Ang lasa niya po, crispy, tapos yung medyo sweet, tapos dry po siya. Merong siyang crunch ng cereal, kaya siya tinawag na cereal prawn.
Meron po kaming pares. Yung pares po namin is para po siyang retiro style po yung luto. Meron po kaming crab omelette at totoong crab po siya. Talagang every bite, malalasahan niyo po yung crab. Kasi po kami po yung naghihimay nun. Yung cereal prawns po namin dito, mula ulo hanggang balat. Pwede nyo pong kainin yun, lahat po makakain nyo. Hindi po totoo yung tapon ulo. Hanggang dito po, kain po lahat. Nakatawa kasi sila. Ginawa ko. Hindi. Okay lang. Ako po pala si Jerome Umali, isa sa nagmamay-ari ng Botchok Cafe. Ako po si Joran Cruz, ang bunsong anak. Ako po si Soymel Umali, ang nanay nila. Tapos kami naman pong magkakapatid, may kanya-kanya po kaming toka-toka. Yung isa kong kapatid nasa counter, ako nasa kitchen, tapos yung isa naman po nagwe-waiter or nagwe-waitress. Ginagawa ko po dito sa Botchok is pag wala po ang aking kuya, ako po nagsasab sa kanya magluto. At kami ang may-ari ng Botchok Cafe. Siyempre, ang magulang namin, sir, simulat sa pool, nung bata pa lang kami, talagang gabay na namin yan eh. Masaya kasi, masaya rin yung maraming anak. Marami akong anak eh, pero masaya naman kami. Walang away. Meron siguro nagkakatampuan sila. Hindi ganun kalala, walang ganun. Mas nakikita ko, mas marami ang nakikita ko na mas masaya silang magkakasama. Yung kare-kare naman namin dito, sir, pinagpapaguran kasi namin yun. Hindi siya yung nabibili mga powder lang o kaya mga ano. Yung mani pa lang namin, yung may balat, tas talagang sinasangag namin yun bago namin ipagiling. Saka pag niluto mo yun, sir, kailangan may pagmamahal. Hindi mo makukuha ang tunay na lasa ng pagkain pagka binarabara mo ang luto. Love ko ang pagluluto kasi. Talagang bata pa lang ako, gusto ko lagi nagluluto. Siguro buong buhay ko talagang pagluluto yung gusto ko. Ito pong kainan namin, hindi lang po ito mahalaga sa aming mga magkakapatid, kundi po mahalaga rin po ito sa aking mga magulang. Kung itong kainan, kaya dito kami, di namin pwedeng pabayaan si mama. Kung yung mga binigay niya sa amin na sobra-sobra dati, sinusuklian naman namin eh. Siyempre, pati si papa. Yung nanay ko po kasi talagang sobrang madasalin niya. Kaya Pag namimili ako sa Divisoria, nadadaan ako ng simbahan ng Tondo. Every time na pagpauwi na kami, binibless ko yung mga pagkain ko sa sasakyan pa lang kami. Binibless ko. Kaya pinagdadasal ko sa Panginoon na maging masarap, kasama ko sila sa pagluluto. Kaya po kailangan talaga na may pagmamahal sa pagluluto. Kasi ikaw rin mismo at mga anak mo kakain din eh. Siyempre, di ka naman magpapakain sa anak mo ng marumi or yung lutong kung ano lang. Kailangan, siyempre, aayusin mo na. Nagluto ka na rin naman, sarapan mo na. Kaya kailangan, pag nagnegosyo ka, malakas loob mo. Hindi pwedeng mahinap. Kasi pagka humina ang loob mo, lahat ng kasama mo hihina. Nahihirapan lalo kayong kumilos, matataranta kayo. Hindi katulad ng moderate lang kayo pare-parehas. Isa lang ang gagawin nyo, nasa good direction lang kayo palagi.
negosyo po namin, sobrang mahalaga po siya. Hindi lang po sa akin. Dito na po nila na bibigay yung passion nila sa pagluluto. At napapasaya po nila yung mga tao na kumakain dito. Kada po papanik sila, bababa po silang masaya at busog. Ang magulang ko, sir, ang naranasan ko, kung gaano kasi sila kahaba magpasensya, ganon din sila kahaba magpasensya sa tinitinda nilang pagkain. Kung may benta o wala, okay lang, sir. Kaya makikita mo sa karakteristik namin na hindi namin ni minsan na bastos ang magulang namin. Talagang yung respeto namin nandun, sir. Kung kayo po ang magninegosyo, kailangan nyo po na pag-igihin, pagbutihin ang inyong pagluluto. Aralin pa kung ano pa yung mga dapat na ilalagay na sangkap, kung saan ang kulang, kung saan ka naparami o napakulang, dapat inaaral din. Mapapayo ko lang sa inyo, mahalin nyo yung magulang nyo kasi balang araw magsisisi tayo pag wala na sila. Hindi natin sila natulungan. At yung mga binibigay sa atin na importansya ng magulang natin, lasapin natin dahil hindi na natin makukuha yun sa ibang panahon. Sa bawat pagkain niyo po dito, napapasaya niyo po ang aming mga magulang. Lahat po kami dito magkakapatid, sama-sama po kami nagtutulungan hanggang lumakas lalo yung kainan ni Mama. Paglutong bahay kasi, alam mo na yun, lutong pagmamahal yun. At ito ang aming kwento. Pag mag-order po kayo, PM nyo lang po ang aming page, Bocho Cafe, and meron din po kaming Instagram, Bocho Cafe. Si Bochok, yung pangalan na Bochok Cafe, yun yung isa sa kapatid ko na nurse. Yung anak niya mismo yung Bochok. Kaya doon namin siya pinangalan. Siya yung inspirasyon ng Bochok Cafe, kaya Bochok ang pinangalan namin. Ang Bocho kasi, nag-upisa to sa Bocho Cafe. Kaya may mga nagtatanong akong customer, Bocho Cafe, bakit pagkain? Sabi nila. Kasi yung anak ko, una talaga, puro cafe lang ito. Mga milk tea, cafe, french fries, burger, ganun lang. Pero sabi ko, masyadong parang dry naman yung pagtitinda natin. Sabi ko, haluan natin ang mga silog. Yun yung umpisa noon. Nag-umpisa lang kami sa silog. So yung tao na ganyan na kumain, may mga lumalapit, parami ng parami. Kaya ang ginawa ko, dinadagdagan ko rin yung mga putahe. Ganun ang ginawa ko. So lalong dumami yung customer ko. Kasi nakita nila variety. Iba-iba na eh. Isa nagkaroon na kami ng mga disarsa. Tapos meron akong customer na, wala ba kayong gulay? Ayun. Naisip ko yung laing. Kasi kung magtsatapsoy ako, medyo madali siya mapanis. Yung laing, kahit may gata, basta yun, nainin mo siya, nalutong mo siya ng tama, magtatagal siya. Yung laing ko, hindi lang sa sarap, sobrang sarap. Ang laing kasi, matagal ko siyang niluluto, hanggat di ko siya nakikitang naglalangis, hindi ko pinapatay ang apoy niyan. Sa mahinang mahinang apoy, doon ko siya niluluto. Bilang panganay, sir, malaking factor yung pagiging kuya ko sa amin. Bukod, siyempre, una sa lahat, ako yung laging nandyan. One call away nga, sabi nila sa akin, one call away, pagka may problema sila, kuya agad. Konting imik lang na medyo kahit hindi naman sa financial, yung presence, nandun agad ako, sir. Tahan ko po kayo na subukan nyo pong kumain dito sa aming kainan sa Bocho Cafe. Sigurado po na uuwi kayong nakangiti.
Maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng aming pagkain, sa Bocho Cafe. Huwag po kayong magsasawa dahil ako po hindi magsasawang magluto para sa inyo. At salamat din po kay Lord sa binigay niya sa akin talent. Siyempre talent po ito pagluluto. Thank you, Lord. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.